Kung bunso ka at kakaiba ka sa mga kapatid mong panganay, malaking issue yan sa pamilya mo. Lalo't ang kuya at ate mo ay mga scholar at nagtapos ng may karangalan. Habang ikaw, laging alanganin ang grado mula sekundarya. Ganyan ang naging problema ni Aimee. Isang estudyante na laging bagsak sa klase. Habang ang kanyang ate at kuya, cum laude. At may magaganda ng trabaho at naiwan si Aimee sa kolehiyo na alanganing makagraduate. Ang kanyang magulang naman ay parehong guro at ang kanyang lola ay dating prinsipal. At ang kanyang tiyuhin at tiyahin sa magkabilang partido, halos lahat guro ang propesyon. Ang mga pinsan ni Aimee, mga tapos na at may maganda ng trabaho. Habang sa batch nila, si Aimee na lang ang nag-aaral. Aimee, hindi ka ba nahihiya sa mga pinsan mo? Lahat sila nakapagtapos na. Naiwanan ka na nila. Paano di maiiwanan yan? Nakailang tigil at laging magsa-summer. Nakakahiya ka, Aimee. Pasensya na po kayo. Mahinang sagot ni Aimee. Huwag ka munang sasama sa amin sa linggo papunta sa bahay ng lola mo. Mapapagalitan lang kami ng tatay mo. Hindi ko na alam ang idadahilan ko. Saad ng nanay ni Aimee. Nakatungong pumasok na lang sa kwarto si Aimee. At tulad ng dati, iiyak na lang siya sa awa sa sarili. Bakit kasi bobo ako? Bakit hindi ako kagaya ng ate at ng kuya ko? Matatalino? Anak ba nila ako? Bulong ni Aimee. Nakatulog na si Aimee sa pag-iisip at kinabukasan ay may pasok na naman siya at muling makikipagsapalaran kung papasa sa quiz. Aimee Tuazon, bagsak ka na naman ako. Ano ka ba? Nag-aaral ka ba sa bahay niyo? Mapapagalitan ka na naman ng parents mo niyan. Sadya po yatang bobo si Aimee, ma'am. At tawanan ng kanyang mga kaklase. Muli, bagsak na naman sa ilang subject si Aimee at umuwi itong umiiyak. Alam na, Nay, ayun na ang magaling mong anak. Bagsak na naman at iiyak na naman tayo. Sigaw ng kuya ni Aimee. Aimee, ano ka na? Sayang ang pera. Tumigil ka na kaya? Saad ng nanay ni Aimee. At mula nga noon, naging hangin na lang si Aimee sa kanyang pamilya. Pag nakita siya ng kanyang mga pinsan, bullying ang mararanasan niya. At pag nakita naman siya ng kanyang mga tiyuhin at tiyahin, papagalitan siya at tatawaging mahina ang kukote. Patuloy siyang pumapasok at nagsasummer upang makahabol. Pero bigo muli si Aimee. Hanggang sumuko na ito at hindi na nag-aral. Undergraduate si Aimee sa kursong management at lagi na lang siyang nakakulong sa kanyang kwarto. At paglalabas naman, magsisimula ng magtatalak ang kanyang nanay. Nakakasama ng loob at nakakasira ng araw pag nakikita kita, Aimee. Sa aming magkakapatid, ako lang ang may anak na bobo. Nakakahiya ka. Wika ng kanyang nanay. Isipin mo, Aimee, naturingang guro kami ng nanay mo. Hindi naman kami nagkulang ng pagtuturo sa'yo. Mula elementarya nakatutok na ako sa'yo pero bakit ganun? Walang napasok sa utak mo. Litanya naman ng kanyang tatay at nagtatakbo na lang papasok muli ng kwarto si Aimee. Aalis na lang ako dito sa bahay na ito. Araw-araw na lang ganito ang aming senaryo. Natutunaw na ako sa kahihiyan. Walang nakakaunawa sa akin. Sa isip ni Aimee. At mula nga noon, nakatutok na si Aimee online at naghahanap ng trabaho sa kagaya niyang undergraduate lamang. At buo na ang pasya niyang umalis na lang sa bahay nila. Kahit may espesyal na okasyon sa kanilang angkan, hindi siya isinasama ng kanyang magulang. At maging ang lola niya at lolo sa side ng tatay at nanay niya, walang amor sa kanya. Ang tingin sa kanya, bobo at mahinang babae at walang mararating sa buhay. Mahirap para kay Aimee na maging ganon siya. Lagi niyang iniisip kung bakit nagkaganon ang kanyang estado. At minsan, maging siya nawawalan na ng kumpiyansa sa sarili. Napunta si Aimee sa isang mall sa lugar nila bilang clerk o sales lady. Pero hindi siya tumagal. Oras makita siya ng kanyang mga kamag-anak ay pinagtatawanan siya.
hanggang mapahiya na si Aimee sa kanyang mga katrabaho at muli siyang naghanap ng ibang trabaho, yung hindi siya makikita ng kanyang mga kamag-anak. At napili ni Aimee na maging yaya na lang ng bata. Anak ito ng mayamang negosyante at mas gusto niya ang pagiging yaya dahil nakatago siya sa bahay ng amo niya. Nagpaalam siya sa kanyang ama't ina, pero deadma lang ang mga ito. Kaya kahit stay in siya, hindi na siya hinanap pa at para siyang ibang tao kung ituring ng kanyang tatay at nanay. Kailangan kong lakasan ang loob ko. Wala akong kakampi kundi sarili ko, ani Aimee. At isang pagkakataon naman o sinadya ng Diyos na mapapunta si Aimee sa pamilyang kagaya niya ang sitwasyon. Ang batang kanyang aalagaan ay grade 4 pa lamang dahil mahina ang ulo nito. At kung tutuusin, dapat daw high school na ito. At ngayon, inaalagaan ni Aimee ang bata at ginagabayan. Hatid sundo niya sa school at siya ang nakatutok sa pagkain nito at sa mga assignment. Natatakot naman si Aimee na baka pag subject na ng high school, hindi na niya makayanang turuan ng kanyang alaga. Yaya, salamat ha, kasi natuto ako sa mga itinuturo mo, ani Chris. Chris, hanggang dyan lang ang alam ko kasi kagaya mo ko, lagi din akong bagsak noon sa high school. Hayaan mo na Yaya, ilang taon pa naman bago ako mag-high school, saka mababait naman ng mga parents ko, mauunawaan naman nila. Hanggang tumagal na si Aimee sa puder ni na Chris at open si Aimee sa kanyang amo at sinabi niya ang lahat-lahat sa kanya. Mabait ang mag-asawa at naunawaan nila si Aimee. Natagalan naman sa elementarya ang alaga ni Aimee. Lagi kasi itong bagsak. Kaibahan nga lang, mabait ang magulang ni Chris. Kahit mahina siyang mag-aral, suportado naman siya sa lahat ng bagay. Kakainggit ka Chris, nakasuport ang mama at papa mo sa'yo. Ako halos palayasin na ng magulang ko, daing ni Aimee. Hayaan mo Yaya, kahit anong mangyari, kahit matanda ka na, sa akin ka na ha. Kasama na kita hanggang tumanda ka, saad ni Chris. Napaluha naman si Aimee sa binanggit ng alaga niya. Ilang taon pa ang dumaan at nagamay na ni Aimee ang lahat at ikinuha si Chris ng tutor na isang pribadong guro at araw-araw siyang tinuturuan. At dahil bata pa naman si Chris, natuto ito at nakapagtapos ng pag-aaral. Si Aimee ay bumabalik sa kanilang bahay pag day off pero ikinakahiya siya ng kanyang dalawang kapatid. Grabe, Aimee, ako manager ng malaking kumpanya at ang kuya natin, tinitingala bilang head supervisor ng DepEd. Habang ikaw, isang yaya lang, kakahiya ka. Ang tatay at nanay natin, retiradong guro. Hindi mo man lang sila binigyan ng kahihiyan. Wika ng ate ni Aimee. Tatanda ka ng ganyan, Aimee. Masaya ka na ba sa buhay mong yan? Nakakaharap ka pa sa mga pinsan mong professional na? Kapal din ang hiya mo talaga. Saad ng nanay ni Aimee. Hayaan nyo, hindi na po ako babalik dito. Tatandaan ko lahat ng sinabi nyo. Nakatatak yan sa utak ko. Balang araw, hahanapin nyo din ako. Tandaan nyo yan, may silbi din ako at hindi kayo Diyos para husgahan ako. At umalis si Aimee na walang luhang tumutulo sa kanyang mga mata. Nahalata naman ng kanyang amo na hindi na ito nagde-day off. Kaya tinanong si Aimee at nang malaman ng dahilan, nagpasya ang amo niya na sa Amerika na magmasteral si Chris at kasama si Aimee. Umalis ng bansa si Aimee na hindi na nagpaalam sa kanyang magulang at dumaan ang mga taon, nagkatrabaho na ang kanyang alaga. At hindi na yaya ang turing sa kanya, kundi pamilya na. Ilang negosyo ni na Chris sa Amerika ang pinahawakan kay Aimee at pinagkatiwalaan siya kahit pa hindi siya matalino. At sinabi ng magulang ni Chris na hindi kailangan ng talino sa negosyo. Dapat madiskarte at masipag. Habang si Chris nag-apply para maging US Navy at natanggap naman ito. Nasanay na si Aimee sa bansang tumanggap sa kanya at ngayon nagamay na niya ang ilang negosyo ng amo niya. Dahil negosyante ang amo niya, lahat ng diskarte at pasikot-sikot sa pagpapalago ng mga money remittance at money changer ay itinuro nila kay Aimee. Kahit wala kang natapos, Aimee, walang makakahadlang kung madiskarte ka. Marami pa kami negosyo, Aimee. Nagpapautang din kami at legal yun. At lahat ng pera namin kung bakit kami yumaman, hindi dahil college graduate kami,
Tandaan mo yan, Aimee. Ilang taon pa, nagkasakit ang amo ni Aimee. At halos sabay itong namatay. At lahat ng mga negosyo ng mga ito ay isinali na sa pangalan ni Aimee. Dahil si Chris ay nag-iisang anak at walang pakialam sa kanilang negosyo. Buy and sell at money changer ang negosyo ng amo ni Aimee sa Pilipinas. At may mga commercial building pa sila at lahat ng iyon ayaw ni Chris. Mas gusto nitong laging nasa labanan at sakay ng pandigmang mga sasakyan. Tita Aimee, bahala ka na sa lahat ng yan. Wala akong pakialam at ayaw ko ng ganyang negosyo. At nasa pangalan mo yan kaya bahala ka na. Ang mga kamag-anak namin may kanya-kanya na silang negosyo at wala kaming pakialamanan. Kaya Tita Aimee, it's time naman para sa sarili mo. Umuwi ka ng Pinas at mag-enjoy ka, ani Chris. Napatulala si Aimee. Handa na ba siyang umuwi sa Pilipinas? Handa na ba siyang humarap sa kanyang pamilya? Pangako Tita Aimee, susundan kita pag may panahon ako. Hindi pa huli ang lahat, mag-asawa ka tita. Ako, mahal ko ang ginagawa ko. Magsisilbi ako sa bansang Amerika. Ito ang gusto ko. Kaya sige na tita, umuwi ka ng Pilipinas. Hindi pa handang umuwi si Aimee at may tauhan naman sila sa Pinas at monitor naman ni Aimee ang lahat. Naisipan ni Aimee na kumustahin ang kanyang pamilya. Bumayad siya ng investigador at nalaman niya ang lahat-lahat. Nalaman niya na may sakit na ang kanyang ama't ina at ang kanyang kapatid pareho ng may pamilya at nag-away ang dalawa sa hatian ng lupa na kung tutuusin, kahati siya sa lupa ng kanyang magulang. Pero nalaman niya na nakasanla na ang kanilang lupa't bahay dahil pinanggamot ito ng kanyang ama at ang dalawa niyang kapatid naghirap sa buhay at nagkaproblema sa kanilang trabaho. Yan ang sinasabi ko. Hindi porke wala akong natapos, wala akong mararating. At kayo na may diploma ang magtatagumpay. Ngayon, ang karma ay dumating na sa buhay ninyo, itay, inay, sa isip ni Aimee. Inalam ni Aimee kung saan nakasanla ang kanilang bahay at lupa at iniutos niya sa kanyang staff sa Pinas na tubusin ito at nagplano na siyang umuwi ng Pilipinas. Si Chris ay napadistino sa malayong bansa at halos wala na silang komunikasyon. At basta ang bili nito, ang mga naiwang negosyo ng magulang niya ay sa kanya na. At nagpaalam ito na bawat misyon niya ay kamatayan ang kahahantungan. Kaya pinaghahanda ni Chris si Aimee na masanay na sa kanya. Umuwi ng Pilipinas si Aimee at bumili agad siya ng lupa't bahay sa isang sikat na subdivision na malapit sa kanilang lugar. At inasikaso ang kanyang negosyo at nagsimula na siyang magpakita sa kanyang kamag-anak. Nakikita na siyang sakay ng mamahaling sasakyan at ang pinakamalaking money changer sa bayan nila at ilang malalaking building ay nalaman na ng kanyang pamilya na pagmamay-ari niya. Isang araw ay sinadya siya ng kanyang dalawang kapatid at nahingi ng tulong para sa kanilang magulang. Total, mayaman ka na pala. Ikaw naman na mag-asikaso sa magulang natin at kami hirap na sa buhay. Bakit kuya? Hindi ba't may diploma ka at kilala ka bilang mataas na pinuno ng DepEd? Anyari kuya? Hindi ba bobo ako? Nag-aano ka ngayon sa harapan ko? Huwag na nating pag-usapan yan. Ang aking ipinunta dito ay ang magulang natin. Bakit kuya? Asan kayo noong kailangan ko ang tulong nyo? Nagpakaalila ako dahil bobo ako at hindi ba't itinakwil nyo na ako? Bakit ngayon? Kilala mo na ako bilang kapatid. Dami mong satsat. Kung ayaw mong tumulong, edi wag. Sigaw ng kanyang kuya. Hinayaan niyang umalis ito at sinadya niyang ipamukha ang ginawa sa kanya. At bilang anak, inasikaso niya ang kanyang ama't ina at ipinagamot at wala nang iba pang tulong ang ibinigay niya sa mga ito. Paano ang lupa't bahay? Maririmata na ayon, Aimee. Saad ng nanay nito. Nako inay, bobo ako hindi ba? At hindi maaasahan at ikinahihiya po ninyo ako? Baka po hindi ko magawa ng paraan yan. Asan po ba ang dalaw mong anak na matatalino? Bakit po ako ang tinatanong ninyo? Naipagamot ko na kayo at tapos na po ang obligasyon ko. Napatungo na lang ang mag-asawa at napahiya sa sinabi ni Aimee. Masakit inay, itay, ang ginawa nyo sa akin. Pero heto ako at pinagagamot kayo bilang anak nyo. Ginampanan ko ang dapat bilang anak nyo. Matapos ninyo akong ikahiya noon.
Kaya pasensyahan na po tayo. Nakatatak na sa utak ko ang lahat-lahat. Hindi ko pa kayo mapapatawad, ani Aimee. Hanggang mabalitaan ni Aimee ang mga lupain ng kanyang mga kamag-anak, lahat mareremata na at lahat siya ang tumubos. At ipinarating niya sa kanyang mga kamag-anak na hindi lahat mga mahihinang mag-aral, ay walang mararating. At hiyang-hiya ang mga ito kay Aimee. At napakataas ngayon ang tingin nila kay Aimee. At halos sambahin nila ito, at kahit ang mga cum laude niyang pinsan, yumuyuko pag nakikita siya. Pera lang ang katapat ng inyong katalinuhan. Hindi lahat ng may diploma ay nagtatagumpay. Post ni Aimee sa FB, at mula noon, hindi naman siya naging madamot. Nananatili siyang natulong ng lihim sa kanyang mga kadugo. At patuloy niyang pinapagamot ang kanyang magulang. At nanatili na siya sa Pilipinas at pinalaki pa ang kanyang negosyo. Si Chris, nagbabakasyon na sa Pinas at may asawa na ito, isa ding US Navy. At sumubok si Aimee na umibig kahit pa 50 na ang kanyang edad. Isang negosyante din na balo ang kanyang napili at napakabait nito. Sa ngayon, may kaagapay na siya sa pagtanda. At kahit hindi na siya magkaanak pa, may 2 namang anak ang kanyang napangasawa at mababait ang mga ito. Hanggang dito na lang ang kwento natin ngayong araw. Maraming salamat sa inyong palagiang pakikinig at panunood dito sa Von Imalia TV. Bago tayo magtapos ay isa-shoutout ko muna ang mga nagpapa-shoutout sa atin at nag-comment sa ating last video. Shoutout kay Erlinda Chong ng San Jose Antique. Maraming salamat po sa suporta at pagmamahal. Shoutout din sa ating masugid na taga-suporta dyan sa Riyadh, Saudi Arabia. Maraming salamat po sa inyong suporta at pagmamahal. At shoutout din kay Glyceria Pakaira. Maraming salamat po sa inyong palagiang pakikinig. Kung gusto mo rin na ma-shoutout dito sa ating video ay mag-comment ka lang at sabihin mo kung saan ka nanunood at nakikinig at kung sino ang iyong ipapa-shoutout. Hanggang dito na lang muna at sana ay nagustuhan ninyo ang ating tampok na kwento ngayong araw.